Kasabay ng pagbabago ng panahon ay ang pagbabago rin ng ating paraan ng pakikipagkomunikasyon at pagsusulat. Dahil ang mga Pilipino ay madaling maka-adapt at likas na malikhain, nakagagawa tayo ng mga kakaibang paraan ng pakikipag-usap tulad ng "Hello pose, musta na pose you?" O kaya naman ay "Ay nakistay, wish na talaga ako mag-hook kay Papa Dong. Paano ba naman ito, Ate Marian mo, be? Sinala!" Pero alam nyo ba na bago ang lahat ng ito, meron naman talaga tayong sariling paraan ng pagsusulat? Bago pa man dumating ang mga dayuhan, meron tayong tinatawag na baybayin. Pero ano nga ba ang baybayin? Halika, throwback muna tayo! Sinaunang alpabeto ng mga katutubong Pilipino ang baybayin, na ginagamit na bago pa man dumating ang mga Muslim at Kastila sa bansa. Ito ay nagmula sa sistemang Brahmic na paraan ng pagsulat sa India. Binubuo ito ng 3 patinig at 14 na katinig. Natigil ang paggamit nito noong 19th century at tuluyang napalitan ng Roman alphabet na ginagamit pa rin hanggang sa kasalukuyan. Buti na lang may mga naipreserbang kopya nito ang Universidad ng Santo Tomas o UST. Kaya naman noong August 22, 2014, idineklara ang UST Baybayin Scripts bilang National Cultural Treasure ng National Archives of the Philippines o NAP. Ayon kay Professor Augusto de Viana, ang deklarasyong ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng UST bilang pinakamatandang universidad sa buong Asya at ang kontribusyon nito sa kasaysayan ng bansa. Binibigyan natin ng kahalagahan ang mga lumang dokumento dahil ito ay mga batis ng ating kasaysayan. Kaya yung mga researchers, pati na rin mag-aaral, ay magagamit itong mga dokumento bilang basihan ng kanilang mga paniniwala. Noong 2011, idineklara ng National Historical Commission of the Philippines ang UST bilang National Historical Landmark. Samantala, mayroon ng 4 na National Cultural Treasures mula sa UST bago ang Baybayin Scripts. Ito ay ang Main Building, Central Seminary, Arc of the Centuries at Parade Grounds. Bukod pa sa UST Baybayin Scripts, mayroon pang 3 na ipreserbang kagamitang pinag-ukitan ng baybayin. Noong 1989, nahukay sa Ilog Lumbang ang tanyag na Laguna Copper Plate. Noong 1961 naman ay natagpuan sa Talisay, Batangas ang Kalatagan Pot na may mga dasal para sa mga espiritu. At kamakailan lamang nahukay sa isang eskwelahan sa Monreal, Masbate, ang isang pitak ng batong may nakaukit na mga katutubong ritual at kautusan at tinawag na Monreal Stones. Sa 7,107 kapuluan sa Pilipinas ngayon, tangi ang mga tagbanwa ng Palawan, Hanunuo at Budhimangyan ng Mindoro na lang ang patuloy na gumagamit ng baybayin. Hindi maitatago kung gaano kabilis mag-adapt ang mga Pilipino sa ibang bansa sa paglipas ng panahon. Pero kasabay ng pakikiayo natin sa iba, ay tila unti-unti rin natin nakakalimutan ang sariling atin. Sa Korea, meron silang Hangul. Nihongo naman sa Japan. At hanggang ngayon, ginagawa pa rin ang calligraphy sa China. Ayon nga kay Deviana, ang pagkilala sa baybayin ay pagkilala rin sa ating katauhan bilang mga Pilipino. Ang kahalagahan nito ay makita natin na ang level ng kultura ng mga Pilipino. Meron silang sistema ng pagsulat at marating maihambing sa mga sistema ng pagsusulat sa ibang bansa. Ang sarap sigurong isipin kung hanggang ngayon ay ginagamit pa rin natin ang baybayin bilang paraan ng pagsulat. Pagsulat na magpapakita ng kultura, kasarinlan at identidad ng ating bayan na siyang magbubuklod sa atin mula sa banyagang kultura. Ang baybayin ay isang patunay na tayong mga Pilipino ay edukado na bago pa man ang kolonisasyon. Marapat lamang na magkaisa tayo sa pagpapakilala ng tunay na tatak ng mga Pilipino sa buong mundo. Umpisahan natin ito sa pagmamahal at pagpapaunlad ng sarili nating uri ng pakikipagkomunikasyon, ng ating wikang pambansa at paraan ng pagsulat.
Hindi masamang sumabay sa agos ng panahon, ngunit marapat lamang na bilang mga tunay na Pilipino ay patuloy pa rin nating kilalanin ang ating kultura at kasarinlan, ang baybayin na sariling atin. Ito po si Ira Lee Bagtas para sa isang makabuluhang usapan at kwentuhang may patutunguhan.